kailangan mo sumete kasi pagka ganito eh. Para makakat ka. Pagka kasi irerekta mo, may tendency na pinarektahin mo. Pwedeng tumalon yung ano dyan, pwedeng tumalon yung RPM mo pagka kinontrol mo. Okay na, okay na. Hoy, ito ka na pa! Pa! Sakay na! Sakay na! Uy, sakay ka na! Sige, sakay ka na. Mamaya, panoorin ko. Mapawak. So, mas ideal pag ganito. Tapos, full stop kayo. 7 mo na lang. Pabuti mo ng... RPM. Alam ko may daan dito eh. Sabihin ko. Hindi na. Dapat dito ko po pwesto. Hindi, okay na yun. Ay, hindi mo po. May daan dito, di ba pa? Ano? Kalayo. May ka na sa may... Kahingal. Taas eh. So yun, sa mataas na lugar dito sa... May mataas na kalsada dito sa Iriza. Pagka kunwari dun sa part na yun na saan ako tumigil, ang dala nyo Vios. Hindi na arangkada yun pag ganun. Babalik kayo dun sa medyo mababa ulit na part para makabuelo kayo. Kasi kailangan tuloy-tuloy yung takbo nyo dun eh. Pag diesel walang problema. Kahit mabitin kayo. Dito yung ano, di ba nak may nakasalubong tayo nun? Doon yung binidyohan niya sa papa. Doon yun yung pinakamatarik doon. Tapos, isa pa, ang mga ganito, huwag nyo gagamitan ng segunda. Kasi ang importante sa mga uphills, malalaking gears. Alam naman natin ang first gear, malalaki ang gears niyan. Hindi makakaangat yan kung gagamitan nyo ng segunda. Ang goal nyo lang naman is makatagos sa matarik na kalsada eh. Hindi nyo naman kailangan bilisan. Kunwari ito, may maintain ko lang 2K or 1.5 RPM kung ano yung kaya ng sasakyan nyo. Tapos hanggang makaaan kayo, hindi mo siya kailangan paiyakin na bibilisan mo ng sorry. Ang goal mo lang, makaangat ka, matapos mo yung tarik na kalsada. Kaya, i-maintain mo lang sa first gear. Hindi uubra na mag second ka dito kasi mas lilit yung gear ng second gear. So, ang kailangan mo dyan, may iakyat nung sasakyan gamit yung first gear. Ayun, pagka di na ganun katarik, dun pwede ka ng buwelo konti, tapos shift mo na sa second gear. Pero minsan mararamdaman mo hindi pa rin kakayanin ng second gear kapag talagang matarik siya.
So pagka ganun, babalik mo sa first gear, obligado. Ayun, oh. Pinauna mo na yung ay ispan pala yun. Packet ulit. Ayun, hiace na yun, kaya-kaya ng packet na yan. Oh, any diesel naman, kaya-kaya ng mga diesel. May kalsada, putol pala tong kalsada na to. Pero dati di ba may daan pa? Oo, dito na sinurta. Nilipat nila. Oo. Ah. So ngayon 2,000 RPM ako. Maintain lang ako dun. Or 152K ganun. Between those RPM pagka mga matatarik na kalsada. Otherwise kasi sa manual pagka bumagsak yan ng mas mababa 1K, mararamdaman mo hihina yung sasakyan mo sa tarik na yan. So obligado mag-ano ka nun, either mag full stop ka or mabilisan na titimplahin mo yung clutch mo para makuha mo ulit, makabuelo ka ulit. Sa Matic di mo na problema kasi sa Matic kasi syempre kahit gaano ka bagal yun yung Matic, yung transmission na ng Matic yung kusang ano eh, nagko-control sa sasakyan eh. May matalik pa rin pala dito. Kami na. Tapos basta sa Baguio hindi na uubusan ng mga matatarik na kalsada yan guys. Kaya sa nagsasabi na kaya naman ng diesel, release mo lang ng clutch, aandar. Siguro sa mga normal na kalsada ng Baguio, hindi ganun katataas. Pero pag napadpad kayo sa mga ganitong lugar, kung saan meron talagang mga hindi ordinary yung uphills, steep kumbaga, steep hills, ibang usapan na yun. Try nyo muna mag-drive sa mga ganitong lugar bago nyo masabi. As you might be asking, especially sa mga nakamatic, parang ba't pahihirapan nyo pa yung sarili nyo na magmamanual kayo? Lalo ganyan na uphill, pahihirapan nyo yung sarili nyo. Mga taga Baguio kasi, lalo yung mga sa Benguet, hindi pa uso matic, manual na dinadrive niyan. Mga big Nagsimula sila sa manual, yung mga jeep, mga taxi, manual talaga yung nahasa. Kaya mas prefer pa rin nila mag-manual kahit na sabihin mo mas mapapadali buhay nila sa matic. Pero kumbaga nabuhay na sila dito sa Baguio gamit ang manual, hindi pa uso ang matic nun. Kaya karamihan sa mga Baguio na bumibili ng sasakyan, preference pa rin nila manual. Kasi dun sila lumaki, dun sila nabuhay, dun sila sanay talaga. Sa akin, nagsimula ako dito, nag-drive ako sa Baguio, manual na talaga hinahawakan ko. Alam ko yung convenience ng nakamatic, pero for me, preference ko pa rin talaga manual. yung mga FX taxi dati dito, ako kahit anong tarik talaga. Batak na batak sa mga ano yun, packet. Hindi nawawala mga Malakas. FX na tama raw dito. Crosswind yan, isa pa
sa gears ng Montero. Kaya minsan may nagsasabi, nasa Baguio ako, dati ako naka-Innova. Dati kaya ng tercera yung paakyat na to. Nung nag-Montero ako, hindi na kaya, segunda na lang. Yun yung explanation dun, guys. Iba yung gear ratio or gear size ng Innova sa Montero. Tapos malaking factor din yung sa flywheel or ano yun, tawag doon. Kasi yun, yung may mga sasakyan na ang gamit is dual fly mass wheel, tapos yung isa single. Okay. Pero that doesn't mean naman na hindi kaya ng Montero sa mga ano. Kayang-kaya ng Montero yun. Diesel eh. Tsaka 2.4 makina. It's just that iba lang yung design niya as compared sa ibang mga diesel cars. Grabe. Kaya hindi makita yung ano. Aakyat at aakyat ka kahit anong tarik ng kalsada dito. Gamit ng Montero. Next time if makapag-try tayo ng Innova or siguro ano, Hilux ganyan or Hi-Ace, subukan din natin mga updates Dito dito. pala sa May dadaanan pa ba tayo? Sulyo dadaan na tayo. Ito yung Cypress pababa. Diyan sila sila. Kuya Hill yung magawa ng ano sa Luisas Cafe. Kabili siya ng bahay dyan. Diyan pala sa Basta kung napapansin ko sa Montero based sa RPM, May papasok nung nila Sir Kapagka- Yan o. pagka uphill kayo pataas, tapos basta bumagsak yung ano nyo, yung RPM nyo ng 1.5, bumaba siya dun sa 1.5, mararamdaman nyo na hihina na yung ano, hatak niya pag nasa uphill kayo. Depende rin sa kalsada syempre. Kung hindi naman ganun katarik, kakayanin pa rin ng segunda or tercera, second gear or third gear, kakayanin pa rin niya. Pero pagka paakyatan na paakyat tapos di nyo na maintain yung RPM, for example dapat 1.5 pataas lang pero bumagsak siya, mararamdaman nyo dun sa mas mataas na kalsada, hihina siya. For example ito, bumagsak ako, so medyo mararamdaman mo wala siyang ano. Pero since hindi naman ganun kataasan, kaya niya pa rin i-build yung momentum niya. Pero pag tuloy-tuloy na pataas yun tapos bumagsak sa 1.5 ang RPM, mangyayari niyan, kailangan mo mag-downshift. So for example, second gear nabitin siya, bumagsak yung RPM mo, nawalan ka ng buwelo, edi babalik mo ng ano, first gear. Pero yun, basta pag mga ganung uphills, steep hills, matatarik, maintain nyo lang sa first gear. Hindi naman kayo nagmamadali. Ang importante lang dyan, makatagos kayo dun sa matarik na kalsada na yun. Tapos hindi nyo kailangan taasan yung RPM, hindi nyo kailangan paiyakin yung makina nyo. Steady nyo lang, 2K RPM, pinaka-safe safe zone nyo. Tsaka usually naman dito sa Baguio, pagka napapadpad ka sa mga sobrang tatarik na kalsada, kadalasan naman di naman nata-traffic dyan. Makaka-encounter ka lang naman traffic sa town proper eh. Kaya dun lang ako. Sa town proper naman, hindi naman ganun katarik ang kalsada ng Baguio pag nasa town proper ka. Kaya pag napupunta ka sa mga lugar na alam mo na, parang liblib or mga Paano barangays, dito tayo? yun yung talagang ano, yun yung may mga matatarik na kalsada, pero bihira yung matraffic doon. Kaya
mga ganung lugar, makakabuelo ka. Mami-maintain mo yung RPM. So may isang matarik na, di ba? Pagkapa-akit ka rito. Ito yun, Tuwan lang. Iba pa rin yung tarik ng yung Irisan sa Quirino. Trinidad din, marami rin mga ganun. ganito. Basta nandito ka sa Benguet, di mauubos yung ganitong kalsada. Sa bundok. Normal na sa mga baggy drivers. Bundok province. Usually napanood mo na sa Quirino din. Oh, yung adventure niya, inakit niya dun. Nakita doon. Mas maganda sa akyatan ng adventure kumpara mo dito. Talaga. Yun, kasi kahit mabitin ka, aandar pa rin yung paakyat. Ganda pala. Pero hindi siya kasing tulin neto pag sa highway. Pero sa akyatan yan yung mga magaganda adventure, crosswind, tama raw. Dito nakatira yung participant doon. Nasa third gear ako. Lalaro ko sa Ito yung bahay ni Francis. 1.4. Sa 1.4 RPM ako. Pagpagsak siya, so kailangan ko dito shift ka na agad. Pagka uphill driving kasi papakiramdaman mo rin talaga yung sasakyan eh. So sa apak mo pa lang sa pedal, mararamdaman mo naman kung may arangkada pa yung sasakyan mo. For example, nasa third gear ka, mararamdaman mo din kung wala nang arangkada yung third gear. So obligado, as early as possible, mag-downshift ka na. Second gear mo na siya agad. Para hindi ka nabibitin sa mga paakyat. Napapakiramdaman mo yung sasakyan mo. Kasi iba-iba naman ang sasakyan din eh. Sa apak mo sa gas pedal, maalalaman mo kung kayang marangkada ng sasakyan sa isang gear or hindi. At dun ka magbabase kung kailan ka mag-shift.
third gear ka tapos biglang approaching meron na mga mataas na lugar, di obligado babalik ka na naman, downshift ka na naman. So, mas mainam, maintain nyo na lang muna. Tulad nito, segunda, at least di nahihirapan yung makina, di nahihirapan yung transmission. So medyo okay na yung kalsada, kaya sa akin mag-shift ulit, pero hindi mahirapan to ulit, balik ulit ako. Ganun lang. Kumbaga parang pabalik-balik ka lang sa gears. Nahirapan siya kasi bumaba sa 1.5 eh. Pero nabibuild niya naman yung momentum. Downshift pa na to. Usap siya. Liwanag daw yung sinabi niyang virgin mo na ilaw. Nagpagupitan ko si Insi. Doon kami sa Ah, Doon kami sa Taas? pangit ang gupit dyan, Char. Hanggang alas 6 na eh. Pagupit kami, Hanggang alas 6 na. pangit ang gupit. Hindi, gigit lang daw paggupitan niya. Hindi na kami na doon sa kwan. Magandang gupit doon. Pangit yan ang gupit. Kailangan na siya papagupitan tayo. Kailangan na siya Hindi papagupitan. pa, wala pa naman. Dito na nga tayo. Sinabi na nga doon. Hindi niya nagustuhan yung gupit namin dyan.
ito, siya lang gumawa. Diyan. Sagad dito. Lang guys. Thanks! Love you!